itong fun run na para daw po kay Duterte ay nauwi daw po sa panawagan na pabalikin na ng Pilipinas. Ito daw pong si Duterte. At dito mapapakinggan din po natin na yung isang balita din na hanggang ngayon ay umaasa ang pamilyang Duterte na maiibalik ng Pilipinas itong si dating Pangulong Duterte at mapapagkalooban ng interim release. Ano po? So ngayon ito play po natin. Isang fun run sa Davao City ang nauwi sa kilos protesta ang panawagan Bring FPRRD Home. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Run for FPRRD ang tema ng kauna-unahang Panrun for Duterte na ginawa sa Davao City nitong linggo ng umaga. Nilahukan ito ng higit 5,500 na mga runners. Ayon sa organizer na On the Sunday Rider or Orangur Tribe, more than a race, isa itong kilusan sa patuloy na ilang panawagan na pauwiin na ang ama ng Davao at dating Pangulo ng bansa na si Tatay Digong. Pinangunahan ito ni Konsehal Rigo Duterte na siyang naghayag ng mensahe mula kay Vice Mayor Baste Duterte. This is just not a run for nothing. This is a run for a unity and love in Davao City. And mahangyo lang ko ninyo na di ta mundang na hantod dili makauli ang akong lolo si Ang mga kababaeng Pilipino natin nakamove on na eh. Alam nyo ba mga kababayan, sa totoo lang, ang pinapauso nila ngayon ng mga taga-suporta ni Duterte, buti nga yung iba mga kababayan Pilipino natin nakamove on na sa pagkaka-aresto dito kay Digong. Pero yung mga taga-suporta ni Duterte, ang pinapauso nila ngayon, pag may nangyaring masama kay Tatay Digong, magtago-tago na yung Marcos na yan. Pag may nangyaring masama kay Tatay Diggs, magkakagulo ang Pilipinas. Ang tanong ko naman, minsan dun sa iba, lalo na yung mga nakakausap ko na DD-shit, ikaw ba, handa mo bang itaya yung buhay ng pamilya mo? Handa mo bang itaya yung pang-araw-araw mong hanap buhay para makisali at makigulo at guluhin ang Pilipinas kung sakaling may mangyaring masama kay Duterte do sa dahig? Hindi maka-imake mga kababayan. Kasi nga, masuunahin at masiisipin ng mga kababayang Pilipino po natin yung trabaho nila at yung pangkain nila pang araw-araw kaysa dun sa problema nung ibang mga politiko. Kaya nga tandaan nyo mga kababayan, yung mga gustong manggulo dyan, gustong gumawa ng gulo, sana bago nyo isipin yung mga magkakagulo na yan, isipin nyo po muna ang pamilya ninyo. Isipin nyo po muna yung pang-araw-araw po ninyong pamumuhay. At saka meron pa nga pinapauso yung mga DD-shit eh. Kasi may mga nakakausap tayo mga kababayan na malimit nilang sabihin, nako, pag hindi naman na-impeach itong si Sara Duterte, mananalo yan sa 2028 kasi iboboto ko yan. Ngayon, pag tinanong mo naman, ano ba ang dahilan bakit mo iboboto itong si Sara Duterte? May nagawa ba siya? Hindi masabi kung ano yung nagawa. So, ibig sabihin, tsaka malimit pa mga kababayan sagot ng mga yan, basta, si Sara Duterte iboboto ko. Yun yung mga palusot. Kaya nga mga kababayan, dito nyo makikita yung pag-uugali at pag-iisip ng isang DD-shit mga kababayan. Hindi ko nilalahat, pero karamihan, ganyan po yung malimit sabihin. Pagka hindi masagot, yung sinasabi ninyo, ano ba ang nagawa ni Sara Duterte, minsan nga isasagot pa sa inyo, hindi yung tatay niyan, maraming nagawa. Pagka ibinalik mo yung tanong, ano ba nagawa ni Sara Duterte para iboto mo? Ang isasagot sa'yo, hindi basta iboboto ko siya. Okay na yon dahil Duterte siya. Ganun na pala kabobo yung iba. Eto pasintabi po yung mga nagsasabi dyan na magkakagulo, handa nyo bang itaya yung pang-araw-araw ninyong pamumuhay at yung mga pamilya ninyo na umaasa sa inyo? Para lang dun sa isang tao na walang awang nag-utos na itumba ng itumbay mga kababayang Pilipino po natin? Diba? Tapos pag tinanong nyo pa at medyo umiinit na yung usapan ng isasagot sa inyo, hala basta, Duterte ako. Yun nga lang, hanggang dun lang, Duterte nga sila kasi wala silang masabi kung may nagawa itong si Sara Duterte or meron. Ang problema, wala naman nga talagang nagawa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Tatay Digong. Daghang kayong salamat sa inyo, sa atong mga organizers, daghang salamat. May mga kategorya na distansya. Eto mga kababayan na hindi tayo nagsisinungaling, subukan nyo makipag-usap sa isang DD-shit. Tanungin ninyo bakit, halimbawa yung medyo maingay pagdating sa pagtatanggol sa mga Duterte, tanungin nyo kung bakit mas gusto na niyang iboto si Sara Duterte, tanungin nyo kung may nagawa.
walang maisagot kasi wala naman nga talaga nagawa. Mula 1 hanggang 21 kilometro. Dagdag pa ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Matapos man ang fun run, malayo pa sa finish line ang laban ni FRRD. Kaya patuloy raw nilang ipanawagan sa mga lansangan ng Davao na pabalikin na ang kanyang inihalal na Mayor Rodrigo Duterte. Malayo pa talaga ang laban ni dating Pangulong Duterte. Isipin nyo, ilang taon ba? Ilang taon ba yung bubunuin niya dun sa dahig mga kababayan dun sa kanyang kaso? Di ba umaabot pa ng mga 8 years yan? Paano pagka guilty pa siya mga kababayan? Mahaba-habang pagkakakulong yon. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radio, Davao. Kaya tuloy na agad natin yan dito mga kababayan. Ito daw pong pamilyang Duterte patuloy na umaasa na makakabalik pa rin ang Pilipinas. Ito daw pong si dating Pangulong Duterte. So wala namang masamang umasa. Kaso nga lang ang problema, wag nating gawing uto-uto yung mga sarili po natin. Especially do sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kung sinasabi na mabigat yung kaso ni dating Pangulong Duterte, ibig sabihin, talagang malayo-layo pa yung laban ni dating Pangulong Duterte dyan po sa dahig. Taon pa ang bibilangin bago masabi kung siya ba talaga mga kababayan ay guilty or hindi sa kanyang kasalanan. Pero yung mga umaasa na mapapabalik agad ng Pilipinas, etong si dating Pangulong Duterte, hanggang kailan kayo aasa? Patuloy na umaasa ang pamilya Duterte na madidismiss ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na sana ay mapagbigyan rin ang hiling nilang interim release habang wala pang desisyon sa kaso. Muli ring giniit ng nakatatandang Duterte na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang mga ginawa. Nagpapasalamat naman si VP Sara sa patuloy na suporta ng mga Pilipino para sa kanilang ama. Lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health at naiintindihan din namin yung frustration. No, Sara. Bistado na kayo. Mismong yung nanay mo nga nagsabi, okay naman ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte, medyo pumayat lang. Ibig sabihin, yung pagkakasabi ng nanay niya na okay yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte at hindi na nga nagtitake ng medicine, ibig sabihin no, nasa ayos siyang kalagayan, medyo pumayat lang. Mismong nanay niya nga po nagsabi. Frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basihan yung kaso, kaya sana ay madismiss na siya. Wala daw basihan mga kababayan, pero nasa 1,000 mahigit yung ebidensya. Tapos kung matatanda nyo, di ba, nung mga nakaraang taon, I think mga nakaraang taon mga kababayan, nasa 188 yung kaso, tapos naging 200 plus. Tapos yung kamakailan lang na mga ebidensya mga kababayan, nasa 1,000 mahigit. Ganun po kadami ang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Tapos sasabihin ni Sara Duterte na dapat daw ay madismiss dahil daw po walang basihan. Kung mismo nga mga kababayan yung ICC, nung sinubukan nilang ipatanggal yung dalawang presiding judge, hindi sila nagtagumpay. Tapos eto pa kayang ipadismiss yung kaso laban kay Duterte? Napakabigat ng kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at napakadami ng ebidensya na magpapatunay na talagang may nakumit na krimen etong si dating Pangulong Duterte. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Doon sa petition sa jurisdiction. Ana. So ngayon, 'di ba, sinasabi pinapalabas nila mga kababayan na eto pong si dating Pangulong Duterte nakakaawa daw kasi namayat na daw, pag may nangyari daw na hindi maganda, magkakagulo daw ang Pilipinas. Ang tanong kasi diyan, dapat bang kaawaan eto pong si dating Pangulong Duterte? At yung bang awang yon ay dapat bang gamiting dahilan para madismiss etong kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at ibalik na ng Pilipinas
Ito pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong video na inilabas ni Profesor Antonio Contreras, mga kababayan, hingil po dito sa sinasabi na dapat ba tayong maawa kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, i-play po natin. Mga hindi po friends, replay, at saka doon sa mga followers ko sa YouTube ay replay din po. Pag-usapan po natin ngayon itong awa. Yan. Dapat pa natin kaawaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero take note mga kababayan, kahit pag-aano kasama ng tao, lika sa mamamayang Pilipino, sa mga kababayan po natin Pilipino, yung pagiging maawain. Pero hindi porket naawa tayo, sasabihin na agad natin na i-dismiss na yung kaso, nakakaawa, pabalikin na ng Pilipinas kasi nakakaawa. Tandaan nyo palagi mga kababayan, noong mga panahong may mga inosente na dadamay, may mga bata, nababago pa lamang na umuusbong na nadadamay, naawa ba sila? Yan yung malimit, yan yung isiksik nyo sa inyong mga utak na kung saan, nakakaawa si dating Pangulong Duterte pero naawa ba siya? Nung may mga inosenteng nadadamay, nung panahon na nag-utos siya ng maling pulisiya sa paglaban sa ipinagbabawal na bato para magpasikat, ano po sa mga kababayang Pilipino natin? Duterte na kasalukuyan ay nakakulong sa dihig. Na balitaan natin, sinabi ng kanyang former first wife na si Elizabeth Zimmerman na nangangayayat na daw si Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi na nga daw na makalakad ng maayos. Kung matatanda natin, isa ito sa mga dahilan kung bakit nag-request sila ng temporary release dahil sa kanyang kalusugan dahil matanda na siya. At sinabi rin ito ng kanyang anak na si Pulong na talagang hindi na maganda ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. So ang tanong, dapat ba tayong maawa? Alam mo, ako personally, madaling maawa kay Pangulong Duterte. Kahit sino naman dapat nating kaawaan pag may sakit, kapag tumatanda, may mga karamdaman. Ang awa para sa akin, nakakabawas ng galit yon. Tama, nakakabawas totoo. ng anger. Pero hindi ibig sabihin kailangan siyang patawarin agad sa kanyang mga ginawa. Tama. Ganun yun eh. Yung simpatya andun, sana gumanda ang kanyang... Ay, shoutout kay Ma'am Sweet Dolly Babes Castro Mega love shoutout po sa inyo na napakasarap kalusugan, gumawa ng paraan na matugunan o maibsan ng kanyang mga nararamdaman. Ngunit hindi ito dapat ginagamit bilang isang political na armas para makalimutan yung kanyang kaso. Diba? Nasampal kayo ng katotohanan. Oo, normal lang maawa. Walang problema, maawa tayo kasi matanda na nga tapos sinasabi pa na nagkakasakit, may sakit. Pero kung titingnan nyo kasi yung paliwanag ng asawa, nakita daw niya si dating Pangulong Duterte, okay naman. Medyo pumayat nga lang. Pero hindi na daw nagtitake ng medicine. Yun pa yung mga sinasabi mga kababayan, etc. Ganon. Tapos ngayon, nakakagulat, biglang gumawa ng drama, yung mga taga-suporta at pinapakalat na, pag may nangyaring masama, pag may nangyaring masama kay Tatay Digong, yari ang pamilya mo, Marcos Jr., etc. Diba dun palang mga kababayan makikita nyo na talagang fake news yung ipinapakalat ng mga DDZ kasi mismong asawa na nga yung nagsabi na okay yung kalagayan ni Digong, medyo pumayat lang. Sapagkat sa ngayon, nasasakdal siya sa isang napaka mabigat na krimen. Ang crimes against humanity. Kasi madali ako maawain akong tao Pero habang tinitingnan ko yung sitwasyon, tinitingnan ko rin naman yung mga nangging biktima. Tama! Nandun na ako, talaga namang naging problema ang droga sa Pilipinas. Nandun na ako, kailang parusahan ang mga nagpapakalat nito. Ngunit may batas po tayo. At laging nasa isipan ko yung picture na kinunan ni Rafi Lerma. Yun ang talagang yung si Jeneline Olaries ay yakap-yakap niya yung patay ng kinakasama niya na si Michael Sharon. Noong July 2016 yata ito kinunan at na-feature sa
sa Manila Times, sa Philippine Daily Inquirer. Hindi ko na ipapakita dito kasi talagang nung makita ko yun, parang sabi ko, pagpalagay na may kasalanan yung tao, pagpalagay ng totoo yung alegasyon sa kanya, dapat. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, tandaan nyo to lagi, hindi hahantong, hindi dadating sa ICC etong kaso ni dating Pangulong Duterte, etong crimes against humanity na ito, kung hindi nila binastos ang batas sa Pilipinas. Totoo po yan. Kung hindi nila nilapastangan at binastos ang batas sa Pilipinas, hindi sana po hahantong na aabot pa tayo sa International Criminal Court. Ang problema kasi, nilapastangan nila, binastos nila ang batas sa Pilipinas, tapos nawala ng pag-asa yung mga kababayang Pilipino po natin na humihingi ng hustisya dito sa Pilipinas. Kaya nga buti na lang, meron po tayong former Senator Trillanes na talagang nalapitan ng mga kababayang Pilipino po natin at naglakas ng loob na isampa yung kaso sa International Criminal Court. Pero kung sana lang gumawa sila ng aksyon dito sa Pilipinas, nag-imbestiga sila, pinapapanagot po nila yung dapat managot kahit presidente ka pa, hindi na sana hahantong pa sa point na si dating Pangulong Duterte ay dun lilitisin sa International Criminal Court. Kaso nga lang ang problema, masyado silang naging gahaman sa kapangyarihan, masyado silang umasa na kala nila wala nang katapusan yung mga pananatili nila sa kanilang mga posisyon, nilapastangan nila ang batas, kaya ngayon ang ending, yun, naando doon si dating Pangulong Duterte sa dahig at ninanasap yung kanyang mga kaso doon. Tuloy pa natin. Pinadaan siya sa tamang proseso at hindi pinatay. Tama. Hindi po tayo ganun. Hindi tayo isang lipunan na pinapatay. Ang galit ko ganun din doon sa mga drug addict na nanggahasa ng bata. Na pinatay o pumatay. Ganun din po yun eh. Pero hindi ibig sabihin kailangan silang patayin. Andun yung laging sinasabi na ng mga yung mga pabor kay Duterte na bakit ko pa kinakampihan ang mga drug addict? Bakit kinakampihan ko ang mga nambiktima ng mga babaeng inosente, mga bata ginahaga. Ang tawag ko po doon gaslighting eh. Yung ipaparamdam sa iyo na ikaw pa yung mali. Madali naman talagang magalit eh. In fact, hindi ko alam kung kamag-anak ko siguro ang ginanong, ganun din ang mararamdaman ko eh. Pero kaya nga po tayo may batas. Para hindi tayo mauwi doon sa sitwasyon na ilalagay natin sa ating mga kamay ang hustisya. Kaya po tayo may batas dahil may korte. Kaya po tayo may batas, kaya kailangan natin na litisin ang mga tao na nagkasala. Pagbigyan sila ng pagkakataon na makapagsalita. Bigyan sila ng pagkakataon na may depensa ang sarili nila. Tama. At kung patas ang batas, mapaparusahan po sila. Ito ay totoo kahit sino man. Ngayon, ang dito, mapalad pa nga si Pangulong Duterte eh. Kasi kahit siya naakusahan ngayon, siya ay naandun sa dihig at naghihintay ng paglilitis na kung siya bibigyan ng pagkakataon na idepensa ang sarili niya. In fact, meron na siyang abogado. Yun ang pinaka mga kababayan na sana naiisip ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na napakaswerte ni Digong. Bakit? Binibigyan siya ng pagkakataon na idepensa yung kanyang sarili. Samantalang mga kababayan, yung mga itinumba nung panahon ni dating Pangulong Duterte na naakusahan lang, hindi nabigyan ng pagkakataon na idepensa yung kanilang sarili dahil nga po sila ay itinumba. Si Nicholas Kaufman at ang kanyang team na kung saan ang trabaho nila ay idepensa siya. Andun siyang presumption of innocence. So binibigyan siya ng due process. Ito yung mga itinanggi sa mga katulad ni Michael Sharon, katulad ni Kian de los Santos at ng iba pa, napakadami, mga iba pa nga, walang pangalan, walang mukha. Sabi ni Herminia Cabanog, may batas dito sa Pilipinas. Alam mo ngayon, nararamdaman ng mga kababayang Pilipino po natin yan. Pero, nung panahon kasi ni dating Pangulong Duterte, mismong si Secretary of Justice, Boying Remulla na nagsabi, kahit daw yung mga piskal, tinatakot. O diba? Mismong si Secretary Boying Remulla po nagsabi niyan. Yung mga piskal noon nung panahon ni dating Pangulong Duterte,
ay tinatakot mga kababayan. Kaya nga kahit yung isang pasyente ay may tama ng bala mga kababayan, or yung isang binawian ng buhay ay may tama ng bala sa ulo, sinasabi ang dahilan ng pagkawala nito ay heart stroke mga kababayan, heart attack. Dahil nga yung mga piskalya tinatakot ng mga panahon na yon. So ibig sabihin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang mga kababayang Pilipino po natin, especially yung may mga pamilya na nadamay or mga inosenteng nawala ng buhay, nawala na ng tiwala sa batas ng mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga napilitan sila na idulog sa International Criminal Court yung kaso laban po sa mga nasa likod ng AJK. Na talagang hindi man nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng araw sa korte. Wala po tayong death penalty sa Pilipinas. Ang sasabihin ay nanlaban. Paano man lalaban kung nakagapos? Tama. Paano man lalaban kung may posas, di ba? At hindi ba dapat pag nanlalaban, binabaril mo lang para hindi makapanlaban? Hindi yung kung wala namang hawak na baril, di ba? O kaya magtatamnan pa ng baril sa kamay. Alam naman natin ang nangyari noon. Mga taong ang autopsiya, o buti ko na autopsiya. Ang autopsy ay namatay sa cardiac arrest pero may tama ng baril sa ulo. Diba? Diba? So, tama. Hustisya. Ang hustisya ay may proseso. At ang batas ay may tinatalaga o tinatakdang proseso. Bagamat tayo bilang ordinaryong mamamayan, galit ang pwede nating maramdaman. At kung gusto nga natin, gusto rin nating patayin. Pero may batas tayo. Madaling magalit at madali ding maawa sa totoo lang. Ang sa akin kasi, andun yung point na ginagaslight na naman tayo ng mga defenders ni Pangulong Duterte na parang matanda na yung tao, pagbigyan nyo naman, parang kayo naman ang lupit-lupit nyo. Ang sagot ko dun, buti nga si Pangulong Duterte ay binibigyan pa ng pagkakataon na siya ay diba? Na parang yung merong siyang pagkakataon na may depensa sa sarili niya. O andun na ako, matanda na siya, may sakit na. Pero paano naman kaya yung mga kabataan na hindi malamang napagbigyan ng pagkakataong tumanda? Diba? Tama. Hindi nabigyan ng pagkakataong magsalita sa korte para i-depensa sa sarili nila kung meron man sila dapat i-depensa sa sarili nila. Andun na ako, hindi ko kinukonsinti kung nakagawa sila ng krimen, dapat silang parusahan, ikulong. Pero yung patayin, wala tayong death penalty sa Pilipinas. Pwede lamang pumatay ang estado kapag ito ay in self-defense. At ang self-defense ay ang punto na kapag mismong yung tao ay bantana sa buhay ng pulis. Kung hindi naman ganun, ba't gagawa na lang ng parang kwento? So, opo, kailangan natin kaawaan ang sino man katulad ng Pangulong Duterte, pero hindi ibig sabihin yan na andun yung paglimot sa mga nagawang kasalanan. Pwedeng magpatawad tayo sa kanya, pero ang batas kailangan pa rin masunod. Buti nga siya humarap sa batas Buti nga siya pinapadaan sa proseso. Buti nga siya nakahanap ng isang napakamahal na abogado. Ay yung mga taong namatay sa giyera sa droga. Sasabihin na naman ng mga tao, nako, si Professor Contreras kinakampihan ng mga drug addict. Hindi ko po kinakampihan ng mga drug addict. Ang kinakampihan ko ang batas. Sapagat may batas tayo. Kung nagkasala yung mga yan, ikulong. Pero yung sila ay pagbabarilin ng walang laban, na hindi man lamang binigyan ng pagkakataong i-depensa ang mga sarili, walang due process, yun po ay bawal sa batas. Ayan. Kita niyo mga kababayan Kaya nga yung mga nagsasabi dyan, nakaawaan kasi matanda na. Sa malaking kalokohan po yan. Ang isipin nyo na lang palagi, buti pa siya. Nabibigyan ng pagkakataon na i-depensa yung kanyang sarili. Samantalang yung mga ipinatumba po niya, hindi nabigyan ng pagkakataon. Matanda man yan o bata, mali yan. At hindi naman natin masasabi na nangyayari yan kay Pangulong Duterte. Bagamat ang maraming nagsasabi ay siya illegal daw, nakinidnap, etc. Diba? Natatawa nga ako kasi may nagsasabi. Si Nicholas Kaufman daw, gustong gamitin yung naging resulta ng pagdinig ni Senator Amy Marcos. Sabi ko, go ahead. Para malaman ng ICC kung gaano makapangyarihan pa rin si Rodrigo Duterte at may kakampi pang isang senadora na ni-railroad ang hearing. Alam naman natin kung paano nangyaring hearing na yun. One woman show o may mga katulong siya. Parang napakabayas, di ba? Sige, nang lalong malaman ngayon ng ICC na sa Pilipinas pala marami mga kakapangyarihang kakampi si dating Pangulong Duterte. Hindi lalong mabigyan niya ng pagkakataon mapalaya o mabigyan ng pansamantalang kalayaan, di ba? At saka mukhang malabo na talaga mga kababayan na mabigyan ng interim release etong si dating Pangulong Duterte. Ang bigat kasi ng kaso niya.
'Diba? At saka kung mabibigyan siya ng interim release, siya yung kauna-unahan na may ganong kaso, na mabigat na kaso, na napagbigyan ng pansamantalang kalayaan. At iniisip din ng ICC, mga kababayan siguro, na pinapalabas sa Pilipinas na kinidnap itong si dating Pangulong Duterte. Pag pinakawalan ba itong si dating Pangulong Duterte, sa tingin nyo ba babalik pa siya doon sa mga tao na nagsasabi, doon sa mga tao na sinasabing ng kidnap sa kanya? Siyempre hindi na, mga kababayan. Sino ba naman ang uto-uto na tao na babalik doon sa mga kidnapper? Wala. Kaya nga yan din, mga kababayan, siguro yung iniisip ng ICC. Kaya mukhang malabo na mapagkalooban ng interim release itong si dating Pangulong Duterte. Binibigyan siya ng, in good faith, whether you like it or not, he is now being treated under the premises of a very fair and objective court, the International Criminal Court. Mahirap bayaran ng mga judges doon. Tama. Hindi sila nadadala ng pananakot o nadadala ng mga demonstration o rally o mga social media na banat. Hindi. Very fair, very objective. Nakakasiguro tayo na kung ano man ang lumabas sa kanilang desisyon, yun ay patas. At buti nga napagbigyan si Pangulong Duterte na gano'n. So inuulit ko, naawa ako sa kanyang kalagayan. Sino ba naman hindi maaawa sa isang may sakit? Pero yung awa ang nababawasan lang doon yung galit. Pero yung pananagutan hindi dapat. Tama. Hindi dapat mabawasan ang pananagutan kung mayroon man. At nasa presumption of innocence naman, patunayan nila sila ay hindi nagkasala. At dapat magpatunay ay yung mga prosecutor na nagkasala sila. Yung burden of proof doon ay doon syempre sa nagpo-prosecute. So yun lamang po ang aking masasabi dyan tungkol sa awa. Awa, oo. Nababawasan lang yung galit. Pero ang pananagutan hindi dapat kinakalimutan. Sana nakapagturo kasi yung kaisipan na plus kami ang mga puso at napabago ang mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi ng aking UP naming mahal, serve the people. Sige, kita-kita na lang tayo sa Miyerkules uli. Ingat po tayo lagi, ha? Okay. Ayan. Mga kababayan, ha? Kaya yung mga naawa pa dyan, isipin nyo na maraming beses, paano naman yung mga naipatumba po niya nung panahon niya. Yun ba ay nabigyan ng pagkakataon para i-avail yung due process, mga kababayan? Pasalamat pa nga si dating Pangulong Duterte, habang ina-avail niya yung due process, maganda po yung kalagayan niya. At mismo nga nagsabi po niyan, yun pong asawa po niya. Kaya nga, mga kababayan, sana yung mga nagsasabi dyan na kapag may nangyaring masama kay dating Pangulong Duterte, magkakagulo, etc., isipin nyo muna, bago kayo makisali sa gulo ng iba, isipin nyo muna ang pamilya ninyo. Isipin nyo muna ang pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Kasi nga, gaya ng sabi ko, siguro naman sasang-ayon din kayo, 100%, mas iisipin pa ng mga kababayang Pilipino po natin yung pang-araw-araw po nilang pamumuhay kaysa po makisali sa gulo ng iba, lalo na pagdating po sa politika.